Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagban ng pogo sa bansa ay nagpatupad ang Bureau of Immigration o BI ukol sa deportasyon ng mga dayuhang empleyado at nagpapatakbo nito. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga dayuhang sangkot sa Pogo at Internet Gaming License o IGL ay bibigyan ng 59 na araw na palugit upang makaalis ng bansa. Inaasahang nasa 20,000 dayuhan ang aalis sa bansa sa susunod na 2 buwan bunsod nito. Samantala, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na tutulungan ng ahensya ang mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Taiwan na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Gemi o Karina. Nakipag-ugnayan na umano ang ahensya sa Manila Economic Office para isaaktibo ang agarang tulong sa mahigit 6,000 OFWs na posibleng naapektuhan ng sama ng panahon. Para sa mga OFW sa Taiwan, nakatala sa inyong TV screen ang mga numerong maaari ninyong tawagan sa oras ng pangangailangan at sakuna. Sa iba pang ulat, humigit kumulang 300 mga lugar pa sa bansa ang nananatiling lubog sa tubig baha, bunsod ng epekto ng Southwest Monsoon, Bagyong Karina at Butchoy. Ang ulat na ito ay mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan ayon sa kanilang datos, karamihan sa mga bahang lugar ay nasa Region 3, habang ang iba pang lugar ay nasa Calabarzon, Regions 9, 10, Barm at Car. Maliban dito, marami naman ang naitalang pagguho ng lupa, mga nabuwal na puno at gumuhong mga gusali sa rehiyon ng Calabarzon, Metro Manila, Regions 1, 2, 3, Mimaropa, Barm at Car. Dagdag pa rito, ilang mga kalsada at tulay ang hindi pa rin madaanan ng mga motorista, habang ang ilang lugar naman ay nakararanas pa rin ng power interruption, kawalan ng supply ng tubig at linya ng komunikasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Epektibo na simula nitong Biyernes ang price freeze na hinihayag ng Department of Health o DOH para sa mga lubhang naapektuhan ng Bagyong Karina. Bukod sa mga gamot, saklaw rin ng price freeze ang mga mahalagang gamot, partikular ang mga ginagamit sa paggamot sa mga karaniwang karamdaman, malalang kondisyon at emergency. Nakatala sa inyong TV screen ang listahan ng mga gamot na saklaw ng price freeze. Sino mang lumabag sa ipinatutupad na ito ay maaaring isang guni sa DOH o kaya naman sa Department of Trade and Industry. Sa iba pang ulat, natimbog sa Mactan International Airport ang biktima ng modus na fake marriage patungong China. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBES, ang biktima ay nasa edad 23 taong gulang at kalaunay inaming peke ang kanyang Certificate sa Commission on Filipino Overseas o CFO. Matapos nito, agad namang itinungo ang biktima sa Interagency Council Against Trafficking o BI para sa higit pang investigasyon. Sa larong pampalakasan, opisyal nang nagbukas ang Paris Summer Olympics 2024 na ginanap sa Paris, France, kung saan higit kumulang 10,000 atleta at delegado ang nakilahok sa pamuklat na kaganapang ito ng Olympics.
Kasabay nito ay formal na ring sinindihan ang giant hot air balloon na nagsilbing Olympic flame bilang tanda ng opisyal na pagsisimula ng kompetisyon. Samantala sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay ginanap ang boat parade ng mga atleta kung saan nilibot ang ilang mga pamosong atraksyon at landmarks sa Paris. Isa pa sa mga nagpaningning ng gabi ay ang power ballad performance ng French-Canadian singer na si Celine Dion. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.